Inabla ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ng kanyang mga kritiko na bumaba na siya sa pwesto. Binasura rin niya ang mga kondisyon para sa rekonsilyasyon ng mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Ito ang mariing sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magbitiw siya sa pwesto sa halip na ang mga miyembro ng kanyang gabinete ang gumawa nito. Sa huling araw niya sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Pangulo na walang basihan ang panawagan para sa kanyang resignation. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ipinaliwanag din niya kung bakit pinagsumiti niya ng courtesy resignations ang lahat ng kanyang gabinete o ang tinaguri ang bold reset matapos ang lackluster performance ng kanyang mga pambato sa midterm elections. Sa ngayon, si DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga pa lang ang nasibak. Pero lumalabas na pinagpapahinga lang siya at nakatakda ring bigyan ng isa pang hindi inaanunsyong cabinet position. Ang ibang opisyal inilipat lamang ng pwesto. The secretaries, I think, all of them, some have to be moved around, some have chosen to leave or no longer think they can contribute. But in any case, we are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Ang middle name mo. Sa kanyang pahayag naman na bukas siyang makipag-ayos sa mga Duterte, iginiit ni PBBM na wala itong dapat kaakibat na kondisyon. Una nang sinabi ng mga kaalyado ni FPRRD na kailangan pauwiin muna ang dating Pangulo mula sa The Hague bago pag-usapan ang anumang reconciliation. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition. Tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Inamin ng Pangulo na hindi pa niya alam kung anong mangyayari sa reconciliation. Hindi raw niya mahuhulaan ang magaganap. Pero handa siyang makinig at muling sinabi na ayaw na niya ng kaaway. Para sa agenda, Pierre Pastor. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tila sinisingil ni Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nito dapat hinahayaang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga mambabatas para makaiwas sa pagkakasangkot sa mga anomalya. Moro-moro rin ang turing ng bise sa pagpapalit ng House Speaker ng Kamara. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa pagbabago ng liderato sa Kamara matapos magbitiw ni Leyte Representative Martin Romualdez at pinalitan ng bagong upong House Speaker na si Faustino D. III ng Isabela, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagkakapili sa bagong mamumuno sa Kamara dahil kagrupo pa rin daw ito ni Romualdez, pati ang kapwa Isabela Congressman Tony Pet Albano. Matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. Paniwala ng bise, moro-moro lang ang nangyaring pagpapalit ng House Speaker. So yung pagpapalit nila ng Speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course,
Siyempre, papunta na rin yan kay BBM. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang Kamara ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista. Isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto kung saan may nakakuha ng kickback. Nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Kaya puna ng Vice kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Hinihinga namin ng reaksyon ang Malacanang at sina Speaker D at Representatives Romualdez at Albano. Kahapon nasa Senado si VP Sara kung saan pinuntahan niya ang mga kaalyadong senador na sina Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Amy Marcos at Bongo. Hindi na sinabi ni Duterte kung ano ang kanilang napag-usapan. Wala man kami chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, or GIL